free from our past sa pamamagitan ng paglaya sa nakaraan. Hindi tayo mabubuhay sa kahapon. Amen? Kung dumaan man kayo sa pangit na kahapon, kunin po ninyo ang aral sa buhay para mailapat sa ngayon at maihatid kayo sa magandang bukas ng buhay. O ito, di na natin kayang baguhin ang kahapon. Amen. Haba po ng kasaysayan ng kahapon ko, nang iwanan kami ng aming ama, pero yung pagkaiwan ng tatay ko, nakuha ko yung mensahe, dapat hindi ako tumulad sa ginawa niya sa akin. Hindi ako magbigay ng sama ng loob sa aking mga anak, panagutan ko ang pagiging ama ko at salamat sa Diyos. Ito ang nagturo sa akin para gampanan yung gampanin ko bilang ama. Noong unang panahon po, naiwanan kami ng ama ko, minumura ako ng nanay ko, sakit sa kalooban. Hinahanap ko yung tawag sa akin na anak, hindi ko masumpungan. Yun ang naging aral sa akin. Kailangan kapag nagkaroon ako ng anak, hindi ko mamura, at kailangan kahit matanda sila, narinig pa rin na sa akin bilang ama ang salitang anak. Yun po, by setting us free from our past. Ikalawa, by giving us a new perspective in life. Giving us a new perspective in life. Iba na pananaw mo ngayon, hindi ba? Positibo na. Iba na ang pananaw mo ng bukas, alam mong maghahatid sa iyo ng saya. And finally, mga kapatid, by assuring His presence in our lives. Yung pong apat na unang binanggit ko, para maintindihan natin how to fix a broken heart. Come to God for His healing grace, and burden your heart, unload your pain and hurts to God. Listen for His prescription. Obey what the Word of God tells you to do. At ang ibig kong sabihin ay forgive and let the past go. At ano po ang resulta nito sa ating buhay? Ang resulta, mga kapatid, suriin mong sarili mo by setting us free from our past, by giving us a new perspective in life, by assuring His presence in our lives. Tanong ko ngayon, mga kapatid, kapag naalala pa ba ninyo ang pangit na ginawa sa inyo, ano ang dulot sa puso? Hindi lang yung lalaki o yung sitwasyon. Sa oras na ito, inanyahan ko po kayong manatiling nakaupo. Iyukunin nyo ang inyong mga ulo. Suriin po ninyo ang laman ng inyong puso. In general, mga kapatid, na kami nagdudulot pa ng sama ng loob, minanakit sa inyo. Pero kung nagbibigay ng pagkainis ng inyong mga puso ngayon, o hindi man inis, inggit, na narin, isuko po natin sa Panginoon ang laman ng inyong puso. At habang kayo nakayuko, mga kapatid, kausapin ng Panginoon. At ayakan yung mismo ang Panginoon ang magparanas ng kagalingan kanyang hatid sa oras na ito upang i-fix ng Panginoon ang laman ng ating puso. Kausapin ng Panginoon sa kalagayan
At patuloy po namin hinihiling na dumating sa amin ang kagalingan na galing sa iyo. Upang anumang bakit na nakaraan na sitwasyon ng aming buhay, magdulot sa amin ang aral, magdulot sa amin ang katatagan, magdulot sa amin ang saya sa aming kinabukasan, sapagkat naramdaman namin na di mo kami iniwan, di mo kami pinabayaan. Ama, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa karanasan ng aming puso sa iyong kalooban. Salamat sa mga taong iyong itinatabi upang magmahal sa amin. Makasama namin sa buhay pananampalataya na may katagumpayan, may kagalakan. At salamat sa gawain ito na iyong itinatag upang patuloy kaming katagpuin sa lahat ng bagay na kailangan ng aming buhay. Sumunod po kayo sa isang maikling panalangin, isipin nyo na ito'y galing sa inyong puso. Sabihin po natin, dakilang Diyos, mapagpalang Ama, sa oras na ito, sinusuko ko po sa iyo ang aking buhay, ang laman ng aking puso, ang aking hinihigin na aking linisin sa pamamagitan ng dugo ng aking Panginoon. Panginoong Jesus, tinatanggap kita upang magpagaling ng aking puso, ng aking kalooban, ng physical kong katawan, ng aking isipan. At sa oras na ito, ang kinin ko, ang biyaya na aking kailangan ay darating sa aking buhay. Sa pangalan ng Jesus, pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ikaw ang pag-ibig, kapahingahan, wala namang